Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Halos araw-araw akong sinusundo ni Joseph. Kung minsan naman ay hinahatid niya rin ako. Pero minsan din ay hindi siya nagpapakita. Hindi ko naman siya tinatanong kung anong pinagkakabalahan niya kapag wala siya sa construction. Ano naman ngayon kung minsan wala siya? Tulad ngayon, walang Joseph na nagpakita sa campus. Inaamin kong umaasa akong makikita ko siya sa gate, pero nabigo lang ako. Napanguso ako. Nasaan kaya yun? Baka nagsawa na sa akin? May nakitang ibang babae? Napuno na sa kasungitan ko? Bigla na lang akong nainis. Nakasimangot akong naglalakad palabas ng campus habang yakap ng mahigpit ang aking libro. Naiinis ako. Baka maniwala na akong madali lang talagang magsawa ang mga lalaki. Wala talagang nakakatagal sa mahabang ligawan. Kasi ang uso ngayon, isang kindat lang kayo na. Nagkatinginan lang kayo na. O kaya, isang linggong ligawan, pakipot ng konti, sasagutin na. Kaya maraming maagang nabubuntis kasi nagpapadala sa init ng katawan. Pag nagpakita siya, huyo siya sa akin. Miss, tabi! Ganon na lang ang gulat ko nang may sumigaw sa kaliwa ko. Mabilis ang mga pangyayari. May mga sumisigaw ding iba, pero di ko na sila matingnan pa dahil ang mga mata ko ay nakapokus sa motor na mabilis ang harurot at papalapit sa akin. Am I going to die? Ayoko pa. Mag-aasawa pa ako. A familiar face flashed in my head. A man that I was anticipating to see. Ang kabaliktaran ng pangarap ko, si Joseph. Biglang may yumakap sa akin at tinulak ako sa sementong sahig. Unang sumadlak ang balakang ko sa matigas na sahig. Dumilat ako, mainit na semento ang bumungad sa akin. Dumadagundong ang dibdib ko. Hingal na hingal ako. Buhay pa ba ako? Okay ka lang ba, miss? Halos hindi pa ako makahinga sa mga pangyayari. Hindi ko nga iniintindi ang taong sumagip sa akin. Bumangon ako at isang kamay ang naglahad sa harapan ko kaya kinuha ko na rin. Tiningnan ko ang motor na muntik na akong sagasaan. Hinabol na siya ng isang traffic enforcer na saksi rin sa nangyari. Okay ka lang ba, miss? Isang baritonong boses ang nagsalita sa gilid ko. I look at him. He was giving me my bag and books. Thank you. Dahil sa sobrang kaba at takot ko, tanging yun lang ang nasabi ko. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Baka may pilay ka. Baka sa boses niya ang pag-alala. Ospital? Gastos lang yun. Wala sa budget ko ang magpa-ospital. Hindi naman siguro ito malala. Hindi na. Okay lang ako. Salamat na lang. Dahan-dahan akong tumayo at humakbang. Napangiwi ako nang kumirot ang aking binti. Iniangat ko ng kaunti ang palda ko. Laking gulat ko nang makita kong namumula at puro gasgas ito. May mga dugo na rin akong nakikita. Ang malas naman, no? Tara, miss. Hatid na kita sa ospital. Dapat nating mapatingnan yung binti mo. Malakas ang impact ng pagkakabagsak natin. Baka may na-dislocate sa mga buto mo. Mas mainam na ipa-check up na natin yan. Then he started walking habang hawak niya ako sa siko. No, okay lang. Maliit na sugat lang to. I insist. At ako na ang bahala, he said.
Talagang wala siyang balak na bitawan ako. Anong gagawin ko? Wala akong perang pambayad. Naglakad kami patungo sa isang matingkad na kulay asul na kotse. Bahagya akong napanganga. I look at him again. He was about to open the passenger's door. Noon ko lang siya napagmasdan. Matangkad, gwapo at matipuno siya. Pailalim kong sinuri ang taong nagmagandang loob na tulungan ako. Signature shirt, nice pants, expensive watch na nakita ko na suot ng isa sa mga classmate ko. Aaminin ko, sa material na bagay ay munting paghanga ang naramdaman ko. Hinatid ako hanggang sa bahay ni Brixter. He was the one who saved me from that incident. He even paid my hospital bills. Ilang test din at gamot ang binigay sa akin, kaya malamang libuhin din ang inabot noon. Lalo pa at sa private hospital pa niya ako dinala. Salamat Brixter ha, nakakahiya na sa'yo, pero babayaran naman kita. Napatawa siya. It's alright, magpagaling ka lang, bayad ka na. At mag-iingat ka na sa susunod, baka hindi na kita maligtas pa. Ate Ara, sabay kaming napalingon ni Brixter sa pinanggalingan ng boses. Napangiti ako nang makita ko ang pinsan kong si Mona na nakatayo sa pinto ng bahay namin. Pero nawala ang ngiti ko nang makita ko kung sino ang katabi niya na may madilim na mukha. Matiim siyang nakatingin sa braso ko na hawak ni Brixter. Biglang kumalabog ang puso ko. Sa uri ng paninitig ay tila akayin ako nito sa sobrang tiim at bigat. Nakapamulsa siya at walang kangiti-ngiti ang mukha. Ate Ara, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay ni Kuya Joseph. Lumapit si Mona sa amin ni Brixter. Ngiting-ngiti at parang nagniningning ang mga mata niya kay Brixter nang malapitan itong nakita. May nangyari lang kasi kanina. By the way, Brixter, this is Mona, pinsan ko. Mona, si Brixter. Niligtas niya ako kanina, pinagamot pa. Nice to meet you, Mona. Naglahad na kamay si Brixter na agad naman tinanggap ni Mona. Nice to meet you too, Brixter. Pero wait, niligtas ka niya at pinagamot? Bakit? Anong nangyari? Pag-aalalang tanong ni Mona. Naku, mahabang kwento. Sa loob na natin pag-usapan. Brixter, dito ka na kumain. Nahihiya akong lumingon sa kanya. Umaasang kahit sa ganitong paraan ay makabawi ako at malamang nasira ko na ang oras niya. He smiled. Hindi ako tatanggi dyan. Pagkain yan eh. Papasok na kami ng bahay nang humarang sa daraanan ko si Joseph. Kung kanina ay madilim ang mukha niya, ngayon ay malambot na ito. May pag-alala pa ako nakita sa kanya. Napabuntong hininga ako. Mauna na kayo sa loob, Mona. Sure. Tara, Brixter. She immediately grabbed Brixter's arm. I look at Joseph again. I cross my arms on my chest. Anong sa atin, Joseph? Alam mo, para kang kabuti. Bigla kong sumusulpot at bigla ka ring nawawala. Napakunot ang kanyang noo. Nasaktan ka ba? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari? Namukhan mo ba ang gumawa niyan sa'yo? Baka kailangan mo makonfine. Dapat pala sinundo kita. Humugot siya ng malalim na hininga. I was stunned at his reaction. Nataas pa ba ang dibdib niya? Kitang-kita ko sa itsura ang disappointment at pagsisisi. Nawala tuloy ang tapang na nilabas ko dahil doon. Okay na naman ako. Hindi naman kalakihan ang sugat ko. Saka, wala naman daw akong bali. Pinakita ko pa sa kanya ang sugat ko sa binti. Ngunit tila mali ang ginawa ko at lalong dumilim ang mukha niya. He cursed when he saw my scratches. Parang gusto ko pang magwala sa itsura niya. Nagulat ako sa nakita ko sa kanya. This is the first time I saw him like this, na parang di na makausap na matino. Ano ka ba?
hindi naman to seryoso. Saka nagpa-check up na ako kanina. Maswerte nga raw ako at ganito lang ang tamo ko. Kung hindi nga dahil kay Brixter. Niligtas ka niya? Kasama mo ba siyang nagpagamot? Salubong ang mga kilay niya at tila paputok na sasabog. Malaki ang utang na loob ko sa taong yun. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na ospital pa ako. Sinugot pa nga niya yung bayad sa ospital. Parang tinulungan ka lang, hangang-hanga ka na. Natural sa tao ang tumulong, kaya hindi ka dapat humanga ng ganyan. Dinala mo pa dito. Baka mamaya masamang tao yan. Hindi pa rin nawawala ang salubong niyang kilay. Tila naiinis pa rin ito. Pwede ba, Joseph? Tumigil ka na nga. Saka ngayon ka lang nagpakita uli, tapos kung makaasta ka, parang boyfriend kita. Napamewang na ako sa kanya para kahit papaano ay malusaw ang parte ng dibdib kong kinakabahan sa kanya. Di sagutin mo na ako para valid na ako magselos sa mga lalaking lalapit sa'yo at patutumbahin ko sila pag dumikit sila sa mahal ko. Napanganga ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Tama ba yung narinig ko? Na mahal niya ako? Alam kong palagi siyang nagpapakita ng interes sa akin, pero ngayon lang niya nabanggit ang mahal. I was shocked, speechless to be exact. Na-miss kita. Ako ba hindi mo na-miss? He asked with a tender voice. I swallowed. Naguguluhan na ako. I took a very deep breath. Ewan ko sa'yo, Timang. At nagmarcha na ako papasok sa loob ng bahay bago pa ako mawala sa sarili ko. Ilang oras ding pumirmi sa bahay si Joseph. Actually, parang wala siyang balak umuwi hanggat nandun pa rin si Brixter. All the time ay masama talaga ang tingin niya dito, lalo na pag nag-uusap kami. Kung minsan ay pinanlalakihan ko siya ng mga mata kapag binabara o sinusungitan niya ito. Tinanong din niya kung ano ang plate number na muntik nang sumagasa sa akin. Alangan naman itong sinagot ni Brixter. Pag-alis ng dalawa ay saka kami nakapag-banding ni Mona. Mona is my closest cousin. We both have the same interests, mapa showbiz, music, movies at kahit sa pananamit. Nagkikita lang kami pag dumadalo siya sa amin ni Lola at ng 7 taong gulang kong kapatid na si Ryan. Ang mama ni Mona na nakatira na ngayon sa Amerika ang nagpapaaral sa amin. Madali kami magkasundo ni Mona dahil para na kaming kambal. Magkamukha daw kasi kami, pati pangangatawan at haba ng buhok. Grabe Ate Ara, ang cute ni Brixter. Though 24 na siya, pero type ko talaga. Kinikilig na litanya niya. Nakahiga na kami sa kama ko nang simulan niyang ikwento ang tungkol kay Brixter. Okay lang ang magka-crush, pero dapat unahin mo muna ang pag-aaral bago ang love life. Ano ka ba? Kailangan mo ng inspirasyon para makapag-aral ka. Ako nga, nakakailang boyfriend na ako. Ang bata-bata mo pa, Mona. Tantanan mo muna yung pagbo-boyfriend-boyfriend na yan. Darating ka rin dyan pag nagkatrabaho ka na. Ate, hindi masamang magka-boyfriend, no? Saka, kapag nagtatrabaho na, saka lang pwede mag-boyfriend? Are you out of your mind? Masarap kayang magka-boyfriend. She looked at the ceiling while beating her lips. Kinabahan ako. Don't tell me. You already? Wag naman sana. Tumingin siya sa akin at mapaglarong tinaas baba ang mga kilay niya. Had sex? Napaupo ako. Oh no, Mona. Napatawa pa siya. What ate? Is that a big deal? Hello, modern era na tayo. Hindi na yun issue, no? Saka masarap kaya? Hindi ako makapaniwala sa sagot niya. Hindi ko akalaing magagawa niya yon. Paano kung mabuntis ka? Te, may tinatawag na kondom. Safe yon. Tila normal lang ang lumalabas sa bibig niya. Hindi yata magandang nag-dorm si Mona. She's exposed with people in a place when lust is pouring.
I was scared for her. Kinabukasan na umuwi si Mona. Pilit ko pa rin siyang pinapaalalahanan sa mga ginagawa niya at ang palagi niyang sagot ay okay. Napabuntong hininga na lang ako. Napaaga ang uwi ko galing school dahil absent ang last professor ko. Wala ako naging sundo kasi ang aga ko. Ite-text ko na lang si Joseph pagka uwi ko. Mula kasi ng insidenteng yon ay palagi na niya akong sinusundo at kung minsan hinahatid na rin. He made me feel so special. Kaya minsan hindi na ako sanay na hindi nakikita si Joseph. Agad akong nagmano kay Lola pagkarating sa bahay. "Oh, ang aga mo yata ngayon?" tanong niya habang nanonood ng TV. "Wala pong professor la," sabi ko bago nagpunta sa kusina para uminom. Habang nagsasalin ng tubig ay napansin kong may laman ang puting Tupperware namin sa mesa. Kitang-kita ko ang laman niyon. "Binatog! Paborito ko yun!" "La, kanino tong binatog?" Excited kong sigaw at walang pagpigil na binuksan ko ang takip. "Dala yan ni Joseph kanina. Dumaan daw yung naglalako niyan. Ikaw daw ang naalala niya kaya binilhan ka." Nakakatuwa talaga yung batang yon. Masipag na, mabait pa. Naku, swerte ang magiging asawa nun. Narinig kong sabi ni Lola. I instantly smiled na para sa akin pala to. Pinapakilig na naman ako nitong taong to. But I felt sad sa huling sinabi ni Lola. I can't imagine Joseph with other women. Parang may kung anong tumutusok sa dibdib ko. Kumuha ko ng 2 kutsara. Kinuha ko ang binatog at tumubi kay Lola. "La, kain po tayo." Tapos na. Binalhan din ako ni Joseph ng pansit bihon. Lalo akong nakaramdam ng tuwa kay Joseph. Hindi lang ako ang inaalala niya. Hindi ko natuloy maintindihan ang sarili ko. Kinikilig ako. Sumubo ako at dali-dali kong kinuha ang aking phone para mai-text si Joseph. Si Lola naman ay tutok na tutok pa rin sa TV. Nakat ang class ko, nasa bahay na ako. Habang kumakain at nanonood ng TV ay nag-beep ang message alert tone ng phone ko. "Safe ka bang nakauwi? Sino kasabay mo?" I replied, "Oo naman, mag-isa lang ako. Nasaan ka ba?" He replied in split seconds. "Dapat, tinext mo ko na maaga ka uuwi. Namimiss na kita, baby loves." Napangiti ako. "Ewan ko sa'yo, Timang. Salamat sa binatog. Love it." He replied. Ang bilis sumagot nito. "Love you too." Napasinghap ako. Kung nasa harapan ko lang to, mababatukan ko na to. Pero tila tumalon ang puso ko. Ang sabi ko, gusto ko yung binigay mo, hindi ikaw, Timang. Sus, nag-deny pa. Magtapat ka na kasi. Gusto mo na ako, no? Kumabog ang dibdib ko. Gusto ko na ba siya? O nadadala lang ako sa trato niya sa akin? Nalilito ako, kaya di ko na nireply. Ngunit maya-maya lang ay tumunog ang phone ko. Si Joseph ulit. Silence means yes, Ara. Agad ako nagtipa ng sagot para kontrahin ang tinext niya. Pero nang isesend ko na ay biglang hindi ito nag-send. Nag-expired na ang load ko, nalintikan na. Baka kung anong isipin nun. Tumunog ulit ang phone ko. So, tayo na, baby loves? Nataranta ako. Teka, kailangan ko magpa-load. Mababaliw ako sa lalaking to. Kinuha ko ang wallet ko at lumabas ng bahay. Aling Tess, pa-load po. Bungad sa may-ari ng kalapit na tindahan. Naku, Ara. Nasira yung cellphone kaya wala akong pang-load ngayon. Sabay kamot nito sa kanyang batok. Nanlaki ang butas ng ilong ko. Naramdaman ko bigla ang panlalamig ng mga palad ko. Paktay, sa palengke na ang paludan nito pagka wala rito. At kailangan ko pang sumakay ng jeep. Ilang sandali pa, tumunog na naman ang phone ko. Yes, sa wakas, akin ka na, baby loves. I love you too.
I'm the happiest sexy man alive. I bit my lips at dali-dali akong pumara ng jeep. Ano ang gagawin ni Ara, gayong ang pagkakaalam ni Joseph ay sila na. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!